Hello sa inyong lahat! Sa video naman na to, isasagutin ko ang comment ng ating kababayan ni si Lailani Sablon. Sabi niya, hello po ma'am, tanong lang po about direct hire po sa Poland. May ni-refer po sa akin na agent sa akin at pinapa-scan po yung passport and CV ko po. At the same time, pinapabayad na po ng 50k for work permit. Legit po ba na scan of passport lang po? Sana po masagot. Salamat po. From Philippines po ako. Ang masasabi ko sa kanyang katanungan, kung ang taong nag-refer sa kanya ay alam at sigurado na legit yung agent na ibinigay sa kanya, ay ituloy niya yung kanyang application kasi ganito yan. Kung sakaling mag-a-apply kayo sa mga agent o sa mga consultancy na hindi kayo direct na pupunta sa mga agency, ay ganun talaga ang process. Isisend nyo sa kanila ang inyong passport. Mostly, pinapasend nyo ang all pages ng passport nyo. Tapos, syempre, yung inyong resume. Yung iba sa resume, kailangan naka-computerize. Pero, pwede rin naman siguro yung i-scan na lang ang inyong passport. Kasi, ang alam ko dyan, minsan, ini-edit pa rin naman nila yung inyong resume. Then, kailangan mo na rin talagang magbayad ng, kaya lang nabanggit kasi dito ay working permit. Working permit na kaagad yung nabanggit. Kasi ang pagkakaalam ko dyan, processing fee muna para sa working permit. Siguro yun na yun. Yung kaya binanggit yung working permit kasi nga ay ipaprocess yung work permit na yan. Basta ang sasuggest ko lang talaga dyan, kung sa palagay niya o alam niya o kilala niya na talagang legit at mapagkakatiwalaan yung agent na yon, ay ganun talaga ang process. Ipapasa ang resume at saka ang passport kasi yun talaga ang pinakakailangan para maasikaso yung inyong application para makakuha kayo ng working permit doon sa inyong bansang a-applyan. Kaya alamin mong mabuti kung talagang legit, kung kilala talaga nung nagbigay sa'yo yung agent na yon, at syempre i-search mo ding mabuti kung talagang legit yung agent na yan, kung marami na silang napaalis. Gusto ko lang din sanang i-advise sa inyo na ang pag-apply talaga ay isang sugal. Hindi nyo naman malalaman kung ito ay legit o hindi kung hindi nyo naman susubukan. Pero syempre sasabihin nyo, mahirap naman yung gano'n na kailangan talagang sumugal. Kasi nga, gusto nyo din naman na talagang makasiguro kayo. Kaya lang, hindi rin naman kasi natin alam kung talagang legit. Marami kasing mga senaryo na maraming napapaalis, kaya lang may time na nagkakaroon ng problema kasi experience ko yan. Yung in-applyan ko ay may napaalis siya, mga kasamahan ko, napaalis niya. Kaya lang nung time na ako, hindi na ako nakaalis. Tapos nagloko na yung agent na in-applyan ko. Kaya ganon, talagang may mga may mga sitwasyon lang talaga at pangyayari na talagang hindi nakalaan para sa atin. Pero syempre, ang gusto naman nating mangyari dito ay maging positive tayo, na kaya nga tayo mag-a-apply kasi gusto nating makaalis. Sino ba naman sa atin ang hindi gustong makaalis? Kasi alam naman natin na ang buhay diyan sa Pilipinas ay napakahirap. Kasi kahit anong pagsisikap mo sa mahal ng bilihin, sa hindi ganun kalaki ang kikitain natin, ay talagang ang bawat isa sa atin ay nangangarap na makapag-abroad kasi iba yung kita dito sa abroad kesa sa Pilipinas. Kaya sana sa mga kababayan natin na lalong-lalo na yung mga nasa Pilipinas na gustong mag-apply papunta ng ibang bansa, lalong-lalo na dito sa Europe, sana ay samahan nyo lang din ng panalangin at paniniwala na talagang kumpara sa inyo ang isang bagay, ano man ang mangyari, ay tutulungan naman kayo ni Lord para makarating at matupad ang inyong pangarap. O, balik tayo doon sa comment, kabayan, alamin mong mabuti, itanong mo doon sa nagbigay sa iyo kung sasabihin niya na legit yan, go ahead ka na. Kung may tiwala ka talaga doon sa taong nagbigay sa'yo, i-go mo na yan. Ganun talaga ang process. At sana, after ng less than 1 year, ay ikaw ay narito na din sa Europe. Kaya maraming salamat at good luck sa lahat ng mga kababayan natin na mag-a-apply papunta ng Europe. Maraming salamat.